1 Corinthians chapter 15. Again, Christ gave us the way. This is verse 20. 20 tayo mag-umpisa. But no, Christ has been raised from the dead and He comes before all those who have fallen asleep. A human being brought death. A human being also brings resurrection of the dead. For as in Adam, all die, so in Christ we will be made alive. However, each one in his own time, first si Christ, then Christ's people when He comes. Then the end will come when Christ delivers the kingdom of God the Father after having destroyed every rule, authority, and power. For He must reign and put all enemies under His feet. The last enemy to be destroyed will be death. As Scripture says, God has subjected everything under His feet. The word of the Lord. Thanks be to God. So mga kapatid, ganito po ang nangyari. Dalawang tao po. Kasi nga, nung pinanganak si Kristo, nagkatawang lupa siya. So tao din siya at God at the same time. Dalawang tao po yung pinanggalingan ng kamatayan at pinanggalingan ng resurrection or pagkabuhay muli. So dalawang tao, yung una si Adam, na talagang cause of death po, kaya nga tayo bumaba sa paraiso lahat, dahil nagkaroon na tayo ng, namulat na tayo, may muwang na tayo na, ay, nakahubad pala ako, ay, ganito pala. So, yun. Yung salitang yun talaga is, yun din ang dahilan, kaya dumami po ang tao sa mundo. Kasi kung wala din nagkasala si Adam at Eve, mangyari pong wala din po tayo ngayon dito sa mundong ito. Amen. Hindi din tayo dumami. So, it's, syempre, part will din ng the Father yun. Kasi naman, lahat po tayo nandito sa mundong ito. So, meron din choices, two choices, to sin and not to sin. So, yung to sin, kay Adam yun. Yung not to sin, kay Christ yun. Kaya may resurrection. Pagkabuhay na muli, na siya, malapit na natin i-celebrate. Dahil malapit naman ang Semana Santa. Amen. So, ganun siya kaganda. So, kung meron namang naka-cause of our death, meron namang tao din na naka-cause of our resurrection. Huping po, wag na tayong matakot dyan sa kamatayan yan. Ang dami kasing taong naligaw, pumunta kung saan-saan para magpagamot because takot mamatay. Bakit kayo natakot mamatay? Lahat po tayo kaya takot or hindi, mamamatay din po tayong lahat. Alright? So wala pong matitira sa mundo nito, lahat pong mamamatay, hindi nga lang tayo pare-pareho ng edad. Kasi nga, hindi tayo yung may gusto na mamatay tayo. It's His will and not ours. Okay? Hindi po atin yun. Kaya sa mga taong takot mamatay, isipin nyo ha, ito sample ko lang to. May isang tao na barel. 18 kabala sa barel ang tumama sa katawan. And then naglakad siya papuntang ospital, nabuhay. Yung isang tao naman, isang bala lang po ang tumama at pumasok sa kanyang katawan. Takot na takot, nag-panic attack, namatay. Hindi na umabot sa ospital. Because too much bleeding po ang nangyayari. Because sinabi ko sa inyo, when there's fear, the enemy is already, siyempre, pinahawakan na yung buhay natin. Hindi na si God the Father naghawak nun. Okay? Siya na yung parang pinahawakan yung buhay natin. So pag fear, hindi na papasok yung blessed graces na dapat ibigay or ibahagi ni God the Father sa atin. Hindi na po niya tayo kayang i-rescue dahil tayo na yung pumili na matakot at papasukin ang kadiliman sa buhay natin. Alright? So, yun. Sa totoo lang, dami dito sa prayer manga na naligtas. Pero meron akong narinig, na yung mga tao dahil hindi na daw naniniwala dahil merong mamatay. Merong namamatay. Maraming daw mamatay. Pero kung bilangin ko, sa 3,000 or 4,000 na katao na pumunta sa prayer manga, buti na lang ko, meron tayong 5% na namatay. And those people are all stubborn. Matitigas ang ulo, hindi nakikinig sa pamamaraan na binigay natin. Right? Yun ang mga tao na hindi kaya or hindi deserve magkaroon ng himala sa kanilang mga buhay. Ang mukhang ito, hindi ko sinasabing perfecto ito, but binigyan ako ng himala, ibig sabihin, deserve ko yung himala. Hindi pwedeng makatanggap ka ng reward if you are not worthy of receiving one. Pag nakatanggap ka kasi ng reward, ibig sabihin, karapat-dapat ka. Kasi walang favoritism sa God the Father. According to our faith yun, according to our performance. Lahat po yun. Amen. Kaya nga sabi ko, pag mabigat na, punta tayong pari, mangumpisal, because that's cleansing of our soul. Kasi ang blessing po, hindi papasok sa katawang lupa na punong-puno ng pagkakasala. Papasok po ang favor at blessing
through our soul, through our spirit, at magmanifest lang po yan sa buhay natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga taong kulang sa tiwala, huwag nyo sabihin na niwala naman ako, pero ba't nasaan ka ngayon? You are not believing. Hindi ka po naniwala if you are afraid na mamatay. Kung merong mga signs dyan, sa totoo lang, ang nangyari sa buhay ko, sobrang mas malala pa sa inyo. Hindi na po ako makatayo. Nagiinit ang buong katawan ko. Kinakain na po ako ng mga cancer cells. Merong takot? Wala. Bagkos, I continue to confess in faith that I'm about to be healed. I'm about to be healed. I'm about to be healed. Hindi po yung makamamatay na ako kasi dami ng naramdaman. Hindi ganon. If you believe in God the Father, straight ka lang. Huwag kang lumiko. Pag lumiko ka, sabi ko nga, ang may tutulong ko sa prayer. But I'm not assuring you 100% that our God will give you another miracle because you yourself left. Umalis ka sa kanyang poder. Kasi nga sabi mo, ay doon nagdasal din yan. Nagdasal din naman kami dito. Hindi kami tumigil. But ikaw mismo yung bumitaw. Hindi si God the Father yung bumitaw sa'yo. Kasi pag nakita natin yung mga signs of papagaling ka na, kasi alam nyo, hindi po madali magkaroon ng cancer. Right? So, umpisa niyan, parang light, palala ng palala, especially kung malapit ka na mag-stage 4. Pag stage 4 ka na talaga because nobody can stop that. Kasi ang cancer po magmumultiply if you continue eating rice or ano pa mang mga starchy foods, cooked foods, because all cooked foods po, yung niluto na acidic po, lahat yon. And we're feeding our cancer cells through these kinds of foods. Right? So, wala tayong magawa niyan kasi kumain ka pa. Ako, totally po, binana ang pagkain. So, all po alkaline. Maliban doon sa alkaline na nilagay ko sa tubig ko, may alkaline din po ako na mga fruits. Kasi ang fruits are all alkaline. Okay? Lahat po ng prutas alkaline yan. So, hindi po siya niluluto, biniblender po siya. Kaya nakatulong po sa akin. And I'm always confessing during the treatment, I am going to be healed in 3 months. I am going to be healed in 3 months. I'm going to be healed in 3 months. At wala po akong binitawan sa salita ko kahit ano pa yung nararamdaman ko dahil, ano nyo, nagmamanifest yung takot eh. Ang problema kung nadadala ka. Kasi pag nag-back out ka, wala nang tutulong sa'yo. Kasi nga, sinarahan mo na yung pintuan ng blessings ni God the Father at binuksan mo na yung pintuan ng kaaway ngayon. Alright? So, sinong sisisihin natin? Ikaw. Walang iba kundi ikaw. Kasi nga, nagpa-apekto ka sa mga bulong ng kaaway. Ang kaaway, hindi naman yan talaga actually bubulong sa'yo. Gagamitin yung mga kamag-anak mo sa paligid mo. Bubulungan yan. Sila yung sisisihin ka, yung napapagod lang pala mag-alaga sa'yo, tapos sabihin sa'yo, gumaling ka na sana kasi ganito, ganyan po. And then maghanap pa yan ng ibang sisisihin. Kasi nakinig pa kami ni ganito, ni ganun. Hoy, alam niyo, pag God the Father po, walang katumbas. Walang katumbas na pinakamagaling na doctor or scientist sa mundong ito. Ikumpara ba natin si God the Father sa mga doctors? Ikumpara ba natin si God the Father sa mga scientists? Ha? Tandaan ninyong lahat, God the Father is Almighty yan. Siya po yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Pag bumitaw ka sa Kanya, binuksan mo yung pintuan ng kaaway, rest assured po, hindi na po nagagamit yung blessings and favors si God the Father sa iyo. Kasi sinarahan mo ng pintuan. So, hindi ako nagme-mention ng pangalan dito because marami pong pinapatamaan ang aking sinasabi ngayon. So, pag naniwala ka kahit anong mangyari sa buhay mo, naniwala ka at huwag kang umalis sa paniniwala niyan. Yan ang pinahawakan ko. Mamamatay po ako naniniwala sa iyo. Mamamatay po ako kahit anong gusto mo gawin sa buhay ko, hindi po ako makikinig sa kadiliman. Parating yan ang confession ko during my critical moments. So wala po mangyayari kahit gaano kadaming pera if oras na po nating umuwi. Ang mahalaga po, hindi sana tayo bumitaw kay God the Father because pwedeng in a blink of an eye, parang usap, kipat sa mata, ganyan. Pwedeng mangyari po yung mga hindi inaasahan. Miracle ang tawag doon.